Hindi na nga umuulan dito at napakaliwanag na at tumila na rin nga yung ulan. Napaka-bless pa rin nga natin dahil nga hindi nga tayo nasasalanta ng bagyo. Dahil nga yung iba ay lubog na nga yung mga bahay, nasira na nga yung mga bahay at naanod na ng baha. Napakaswerte nga natin dahil nga mataas ang lugar natin. Heto nga at may ginagamit nga akong sabon na kapag tinatagyawat nga ako, heto nga ang ginagamit ko ay nawawala na nga agad. May dala nga pala si asawa na almusal at diaper. Ang almusal nga na paborito ng bunso ko ay champorado at akin nga yung pansit. Dahil nga tulog pa yung mga anak ko, heto at itatabi ko na nga lang muna at ako na lang muna ang mag-aalmusal. Tara, almusal po tayo. Dahil nga ilang araw na nga walang deliver ng tubig, heto at umorder na nga kami. Nagwalis-walis na din nga ako dahil hindi na nga maputik. Maalwa na nga walisin yung mga dahon. Dahil kapag nga maputik yan, nakadikit nga yung mga dahon, napakahirap nga nawalisin. Sana naman nga ay mawala na nga itong bagyo. Dahil napakahirap nga talaga at lalong-lalo na yung mga nasalanta ng bagyo. Dahil nga natapos na nga ako magwalis dito, heto nga at magpupunas-punas nga muna ako ng aming lutuan dahil nga nabasa nga to ng ulan dahil sa mga tulo dito sa tulda. Palagi kong nililinis itong aking lutuan dahil ayaw ko nga na madumi yung nilulutuan ko dahil nga pagkain ng ating niluluto dito. Ako ngayon tipo ng nanay na gusto ko nga ilinis nga ako ng linis hanggat may malilinis ako. Ayaw ko nga na magiging makalat yung aking tinitirahan. Kahit nga ang bahay natin ay kubo-kubo lang, ang importante nga ay malinis tayo sa bahay. Ito na nga nung nalinis ko, maayos na nga at wala na nga yung kalat. Nagising na nga yung bunso ko, heto na nga at kinain na nga niya yung champorado. Tuwing kumakain siya ng champorado, ganitong-ganito nga siya kaamos, pero okay lang dahil liliguan ko naman siya. Favorite nga ng batang iyan ang champorado at gustong-gusto nga niya yan. Nang natapos nga siyang kumain, sabi ko nga dito muna siya sa labas at nakarinig nga yan ng tugtog. Tignan nyo naman at sumasayaw nga at napakaamos pa. Dito nga ay nag-init na nga muna ako ng tubig ng bunso ko para hindi nga siya lamigin kapag naligo na. At nang kumukulo na nga, heto na nga at maglalagay na nga ako sa planggana ng tubig para mailagay ko na din nga itong mainit at maliguan ko na siya. Diyan. Di ko na nga siya binidyo habang naliligo, heto na nga at natapos na at nabihisan ko na rin nga. Talaga matapos-tapos ang gawain nating mga nanay dahil nga tanghali na heto at magsasaing na nga ako. Napakarami nga namin na bahaw kaya kaunti lang ang isasaing ko. Dito nga ay magsasaing lang ako ng isang gatang at saka kalahati dahil napakarami naman nga na bahaw. Kapag nainin nga ito ay isasapaw ko na lang yung bahaw. Sabi nila bawal daw magsapaw ng bahaw dahil may pamahiin. Naniniwala ba kayo? Ako hindi ako naniniwala dahil ang pag-asenso ng tao ay nasa sarili natin at nasa diskarte natin. Pag wala tayong gagawin, hindi nga talaga tayo aasenso. Hindi naman kapag humiga ka lang ipapatak na ang pera sa'yo. Syempre gagawa ka ng diskarte mo para magkapera ka. O siya hala, hanggang dito na lang muna dahil magluluto pa ako ng ulam.